paano Doc yung tumataas ang creatinine, di ba bawal ang water na may salt? Yun lang. Oh. So sorry for my mali Ganun palang naman. pagdinig ko. Kasi akala ko, hindi ba bawal Hindi. ang salt doon? Parang ganun eh. Hindi So, po. ang mga ganun, hindi nga. Kasi nga kapag kulang ka rin sa tubig at wala kang sodium, tandaan nyo ang sodium kasi yan po ang humahawak ng tubig sa blood plasma. Kaya nga mayroon tinatawag na retention. Kasi nga pag walang retention, hindi magtatagal ang tubig. So sometimes, inom ka ng tubig, ihi ka rin ng ihi. Kaya nga, confusing yung study ng 8 to 12 plus. Bakit? Every time na umiinom ka ng plain water, iihi mo rin. Ihi ka ng ihi kasi alam ng katawan mo kung ano lang yung requirements at saka sasabihin niya yung kapag kailangan mo na ng tubig. Okay, ang problema, every time na uminom ka ng tubig na plain, ihi ka rin ng ihi. Ano ang nilalabas mo kasama ng ihi? Electrolytes din. Kasama rin dyan yung salt. So yun ang problema. Ang creatinine kasi, hindi na kayang i-regulate yung protein. So anong gagawin? Eliminate mo muna yung animal protein kasi isa yan sa mataas ang purine na hindi na makayang ma-tolerate o ma-regulate ng katawan. So, kapag malapot ang dugo mo, nag-i-stay yan sa mga kamay-kamay, joints, tuhod, likod, paa. At pag nag-bind yan sa mga ibang minerals, magkokos siya ng topus or yung kulay puti, gouty arthritis. Pag binutas mo ka, parang asin yan. Kasi nga, carnivorous ka na, kanin-burus ka pa. So tigilan po muna. Plant-based ketogenic muna kayo. Okay, or plant-based muna. Na yung protein source nyo galing muna sa halaman. Yun muna. At saka kung maaari yung may edad na 40 pataas. Kasi may nagrereklamo. Dok, bakit naman 35 yung sinabi mo? 40 pataas mo naman. Sige tayo sa 40 pataas. Kasi, alam niyo po ba ang sakit ngayon, pabata ng pabata? Ibig sabihin, meron tayong observation eh. Bakit pabata ng pabata? Kasi, bata pa lang, kung anong diet ng tatay, nanay, yun din kinakain ng bata. Kaya huwag kang magtataka kung anong na-accumulate na mga toxic materials ng magulang, ganun din ang tinatanggap ng bata. Kaya yung totoong namamana, yung kung paano mamuhay sa pagkain o paano kumain ang mga magulang. Yun ang ipinapasa sa mga bata. Kung anong diet nila, diet din ng bata. Walang choice eh. Walang pera eh. Tama ba? Correct. So yun ang problema. So mga 40 pataas, isang beses lang muna kayo kumain. Gayahin nyo si Ma'am Jen. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Correct. Once a day, lunch lang po. Okay? Bakit siya maganda? Kasi kapag mas mahaba ang oras ng pahinga ng katawan mo, doon siya nagre-repair. Kaya nga napakahalaga kung maaari mag-fasting kayo. Huwag muna kayong kakain ng kahit anong pagkain, mag-salt water muna kayo kung kayo ay mga obese at semi-obese at saka yung may konting taba. Huwag muna. Kasi nga, promote ng acidity nga yun eh. At saka, hindi nagre-repair ang katawan ng tao kapag may pagkain. Lalo na yung mga gustong gumaling, gustong mag-repair ang katawan. Kapag may pagkain, for example, nilalagnat, may trangkaso, o ubo, tama na yan. Kung sabi, COVID. Hindi muna kayo kakain within 24 hours. Salt and water lang. Bakit? Hindi po talaga COVID yun. Ang tawag doon, trangkaso or flu. Bakit? Umabot ka na sa state ng metabolic acidosis. So, na-reach mo na yung level ng acidity and toxicity at hindi na kayang i-regulate ng katawan mo. Kaya lahat ng cells irritated na. Kanya-kanya silang release na ng kung ano-anong chemical, messenger or hormones
or even yung cytokine storm na sinasabi. So, yan ang isang problema. Na-irritate na kasi lahat ng cells eh. Mainit na eh. Kasi wala nang tubig eh. Drought na eh. Kasi acidic na or acidosis na ang state eh. So, kaya nga i-ano mo na dyan, i-ready mo na yung yung darating na mga signs and symptoms like pamamaga, infection, bukol at bara. Aabot ka na dyan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit may pamamaga, infection, bukol, cancer, or mga bara-bara kasi nga walang tubig at walang asin. Inom ka na nga na inom ng tubig. Isang pitchel na nga dok na inom ko eh. Kaya lang, walang asin. So hindi siya maiiwan. Ilalabas mo rin yan. At sasabihin ng katawan mo yan kapag kulang na. Yan na nga yung panlasa mo na may mapait na panlasa, panunuyo, tapos medyo sakit na yung ulo, malasakit na yung katawan, lahat ng klaseng pain, mainit na yung pakiramdam mo, malabo na yung paningin mo. So ganun yun, kasi nga acidic na yung tao. Kasi nga lahat ng pinasok mo, 3 beses ka pa nakain, umaga, baboy, sinangag na kanin, sa tanghali, sinigang na baboy, tapos kanin sa gabi, lechong baboy, kanin, baboy, kanin, baboy, kanin, anin, baboy. Kanin, baboy. So, ganun po ang nangyayari. Kasi nga, ang mga tao ay hindi nga, walang nakaalam sa pamantayan ng Diyos kung ano lang ipapasok. Yung design, yun lang po ang ginagawa ng isang totoong holistic doctor. Ibabalik mo kung anong disenyo ng katawan ng tao, kung paano to ginawa ng Diyos. At yung espiritu mo, itataas mo, pakakainin mo rin siya, hindi puro katawan lang ang kumakain. Ano yung pakakain mo sa Kanya? Yung salita ng Diyos, hindi ba't nakasulat doon? Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita. Ang linaw naman yun. Okay. So, Doc, nadumihan mo ang physical, nadumihan mo rin ang spiritual. Kaya ang sakit mo, dalawa ang panggagalingan. Kasi na-experience ko na, lahat nagawa ko na eh. Yung pala ang problema, marami palang sama ng loob ko sa pamilya, sa kapitbahay, dahil tinismis siya, mga ganun. Ay nako, tigilan nyo rin yung chismis guys. Isang nabibigay ng pagkakasakit sa tao, yung lumalabas sa inyo, sa bibig ninyo. Kahit alam nyong tama, huwag nyo nang nakita nyo, uy, si may kasamang lalaki Tinismis mo ngayon. Hayaan nyo na lang kasi pare-parehas lang tayong i-judge sa huli. Pare-parehas tayong haharap sa itaas. Sino ka para maghusga dun sa tao? Kahit na walang hiyayan, hayaan mo siya. Hayaan mong Diyos maghatol sa kanya. Kaya nga tingnan mo ano nangyari dun sa asawa ni Lot. Di ba naging asin siya? Kasi sabi doon, huwag kang lilingon. Wala kang karapatan, sabi doon. Walang karapatan kahit sino man kasi hindi nga siya matuwid eh. So wala siyang karapatan makita ang glory ng Diyos. Kung paano pinarirusahan ng mga walang hiyang tao. Kaya naging asin siya. Kasi nga, kaya nga tayo, bawal tayo basta lahat itong sinasabi ko for the sake of education at nasa sa inyong decision pa rin kung gusto nyong gawin. Kung hindi, doon kayo mag-stick sa synthetic drugs, wala akong problema dyan. Basta ako, sinishare ko lang sa inyo. And kung magko-comment ka sa akin dito ng huwag kang traidor. Harapin mo ako. Kung sino ka man. Yun lang. Warning lang yun. Kasi mahirap yung nakikita ko sa video-video. Kaya nga, sa totoo lang, noon pa dapat ako maggaganito magsasalita ng ganito. Kasi lang, ewan ko ba? Pero na-overcome ko naman yung dati kong ugali. So, ang akin lang, dapat fair. Kung gusto mo gusto mo public tayo para public oral, argument, debate, anong gusto mo, sir, mga ganon. Kaya lang patunayan mo sa akin. Kasi nga, itong dala-dala kong katotohanan ay galing sa Diyos. Hindi po ito
kwentong ano lang, invento ko lang. Okay? May foundation kasi ako. Okay, so yun, yun okay ba sa akin? O ko ba, nasagot ko ba yung sa ano kanina, yung nagtatanong? Sir Rudy, so okay po ba yon? Bale, magbawas po tayo ng animal protein para bumaba po yung creatinine. Okay Huwag po. pong mag-alala yung kung sino man yung nag-comment niyan kasi nire-review ko lahat ng comment eh.